Investigation Coordination Council o CICC. Secretary Renato Aboy Paraiso. Aboy lang po. Yusek, magandang gabi po sa inyo. Riding in tandem po ito. Yan. Maraming salamat po sa plugging, Boss Glenn. Ayan, Aboy lang po. Alam mo na yan eh. Okay. Copy Facebook ko yan. Bata niyo po ako. Copy Facebook ko yan, Yusek Aboy. Oo nga. Yusek Salamat Aboy, po. ano ba yung ating posisyon doon sa binabanggit ng Malacanang na bukas ang Pangulong Bongbong Marcos na kung maaari itotal ba ng Facebook at Nako. iba pang online platform kapag napatunayang sila yung sanhi kung bakit nagiging bayolente yung mga bata? Nako, Boss Henry, no, maganda ho yung posisyon ho at nagpapasalamat ho tayo doon sa talagang suporta ho ng ating mahal na Pangulo dito sa ating proposal na pag-aralan at tingnan kung kailanganin na ho nating ito ho, for context po, kailangan natin linawin sa ating mga kababayan na ang pagbaban po, last resort po natin yan, ayaw po natin yan. Pero kailangan din ho, mayroon tayong mechanism para mapasunod din ho. Ito mga platforms na to, kung saan po, talagang talamak na po yung influensya, nakikita natin, kinakasuhan na sa ibang bansa at nananalo yung mga kaso yan, no? Because of the influence, the addiction, at saka minsan talaga yung unupdated na content kung saan po na kukurap yung mga pag-iisip ng ating mga kabataan. Opo. At we're not only talking about Facebook, Sir Henry, Sir Glenn, ano? We're talking about all social media platforms, all messaging platforms, all gaming, at saka all yung pating streaming platforms. Kasi isipin mo, Boss Glenn, Boss Henry, ako hirap na hirap magdala doon sa mga pamangkin ko panoorin tong Spider-Man dahil may MPRCB. Isang click lang pala sa internet at saka sa mga Kaya streaming platforms, nga. pwede na. Ayaw ko sabihin kung saan ko napanood eh. O kita mo, di ba may mga ganun bigla, may bigla ka na lang kasi may mga nag-share pa. Oo. Pero sir, ganito, okay, baka maaaring may magtanong, lalo na sir yung mga hindi naman talaga kinalakhan ng Facebook. It's easy for them to say, na sabihin nila, hindi naman natin kailangan yan, nabuhay naman tayo ng walang Facebook. Sir, bakit ba para bagang hirap pa rin tayo, no, na talagang desisyonan po ito sa ating mga, siguro sa hindi lang sa inyo, pati mga mambabatas, na talagang iban po natin ito mga social media. Importante ba talaga to? May magandang pag-usapan din yan, Yusek eh. Putting me on the spot, Boss Glenn. Oo nga, Yusek. Oo, di ba, hindi ba? Oo. Pero ito kasi nung una akala namin malaki ang political cost, pero nakita natin it cuts across all political colors, no. Nakikita natin yung iba't ibang mga mambabatas at na iba't ibang political leanings para nagkakaisa dito. So this is an issue pagdating mo sa mga nakakalam tsaka yung sa governance natin, parang nagkakaisa ho tayo. Ang tinitingnan ho talaga natin at maging makatotohanan po ang CICC, no, at tinitingnan natin dito yung social cost. Because we recognize and we admit the fact na marami na hong kumikita at ginagawang profesyon yung content creation. Tama. Pangalawa ho, yung online market. Marami hong nakaasa rin dyan. So, yung talagang social cost nito ang pinag-uusapan ho natin. At talagang wini-weigh po ng CICC. At hindi lang ho ng CICC, ng iba't ibang ahensya ho ng pamahalaan. Whether talaga po kailangan iban itong mga iba't ibang mga platforms na to. Again, it's not limited to Facebook or Meta. It cuts across all at hindi lang yung social media platforms, pati mga messaging platforms, pati yung mga games, online games na yan, at saka po yung mga streaming platforms. Opo. Yusek, kailan ba hahantong tayo doon sa binabanggit mo kasi ibang bansa kinakasuhan na yung pamunuan ng Meta, Facebook dahil sa paglabag po sa panuntunan ng gobyerno. Sa atin po ba kailan hahantong na tayo na mismo yung kakaso sa kanila? Ito nga ho, Sir Henry, ang advantage po ng ibang mga bansang yan na pwede nilang kasuhan kasi ho, may office sila doon, may jurisdiction sila over these platforms. Kaya pwede tayo magkaso. Kung sakasakali kung magkakaso tayo, kailangan pa natin pumunta ng US. Kasi doon po nakaregister at doon may opisina ang Facebook. So hindi natin magagamit yung mga batas natin dito. Pangalawa ho. Oo. Apart from jurisdiction. Yan. Ang inaano ho natin, ang kailangan ma-realize, naman din ng mga platforms, nagawa na ho natin ito. May kakayanan po ang Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas na i-restrict from our geographical space, internet space, ito mga platforms na to. Kasi nagawa na natin una, napasunod ho natin si Roblox pagdating ho sa pag-ayon sa
ating kinakailangan na proteksyon doon sa kanilang platform. Pangalawa, yung hindi ho sumunod si Gorbax, yung platform kung saan ho naglagay yung mga Tacloban shooters, talagang binana natin ho sila. So ayaw natin humuntong sa ganun. Gusto natin yung example ng Senator ni Roblox na nakipag-usap at binago yung entire global platform nila, entire global policy nila para paigtingin yung child safety. Yun lang naman ang gusto natin sa ating bansa, magkaroon tayo ng jurisdiction over them, mag-set up kayo ng opisina dito. And second, magkaroon ng yung age verification, i-tie up nyo doon sa aming systems ng gobyerno kung saan ho, mag-verify namin yung identity ng mga taong to kung kinakailangan only through legitimate court processes po. Opo, nabanggit nyo i-restrict pero mukhang iniisnab naman po tayo ng pamunuan ng Meta, Facebook dahil sa kabila ng ating mga babala sa kanila patuloy pa rin, no? Katunayan nga Tandem yung mga mararahas na video sa kanila nagsisimula Kaya gusto ko nag-get sa program niyo. Ang galing niyo talaga magpaalam ng damdamin. Glenwego lang po. Ito naman po yung sabi niyo. Diba? Yun po ang saloobin din ho namin sa pamahalaan. At tingin ko, ulitin ko, ito yung isang issue siguro na nagkakaisa ho kami despite administration ka man or kontra ka sa administration. I think nagkakaisa ho lahat kami na nasa pamahalaan na nakakaintindi ng governance at may burden na to protect the Filipino citizens. Nagkakaisa ho tayo na kailangan na siguro panahon na pag-usapan na kailangan pasunurin natin itong mga platforms na to. Kasi ito lang ang punto ko Una, you do business here sa Pilipinas. Kumikita ho kayo. You have the moral responsibility and duty na protektahan kung saan kayo kumikita. Protektahan nyo yung mga customers nyo, yung kliyente nyo. Pangalawa, ba't hindi nyo ginagawa sa amin? Ginagawa nyo naman sa ibang bansa. Ayun, Sa Singapore, nakapag-set up kayo ng office doon. Nakakapag-restrict kayo ng mga accounts na hindi Singaporean. Yan, malaki ang tulong niya pagdating sa mga usapin ng fake news na troll accounts, troll farms, malaking magagawa ho na sa atin yan, Oo nga. Sir, ganito, ang isa sa nakikita ko, nabasa ko itong sa Senate, nabanggit ni Senator Erwin Tulfo, and po itong si Senator Robin Padilla, mukhang ang mas nakikita ngayon, Tandem, ay yung edad lang, magkakaroon po ng age restriction. Ito ba'y mas posible ba ito? Sir, mas madali ba ito o hindi mo rin masasabi? Again, halimbawa mag-set up tayo ng batas, masimple lang naman kung mag-isip Sir Vincent Henry. Huwag gawa tayo ng batas. Kung wala pa rin opisina dito yan, kanino mo i-enforce yan? Paano mo mapapapayag yung mga platforms na yan? Diba? Kung hindi sila nakapag-set up ng jurisdiction dito sa atin. So, there's parang it's parang exercise in futility po unless talaga ilay natin yung foundation na mag-set up kayo ng opisina dito. Para halimbawa may violation yan, hindi kayo sumunod. Kasi karamihan naman ng batas na yan, may penal clauses pag hindi kayo sumunod. Halimbawa may makalusot na bata dyan. Paano namin kayo papanagutin? Pag halimbawa may nakalusot na bata dyan. Diba? Punta pa kami US, punta pa kami na Singapore. Ayan. Cambio lang ako ng konti. Sec, no? Kanina may binanggit po si... Yusek lang po. Yusek. Kasi kanina po may binanggit po si Secretary Gibo Teodoro, no, na ginagamit sa paniniktik nga ngayon itong ating internet, no, para makapanghinahikayat po ng mga opisyal ng gobyerno o may binabanggit nga may mga kasabot ng mga taga-gobyerno para makatiktik po sa ating mga impormasyon. Kasama ba ang CICC sa pagbo-monitor dito, sir? Kasama naman po kami kasi member din ho kami ng NICA, yung Intelligence Council ho natin. So, nare-report din ho sa atin at nagbibigay din ho tayo ng ating mga position papers pagdating sa issue na yan. We agree that it would be susceptible yung mga internet spaces pero it's a usual function kasi ang internet natin is meant for free flowing information Yan talaga silbi ng internet natin So it's up to us to secure our own internet space po. At I agree naman po kay Secretary Gibo sa usapin po ng national security. Ganda ho na magkaroon din tayo ng kaukulang pagbabantay at kaukulang paghahanda pagdating dyan sa mga paniniktik na yan. Ayan. Alright, sige. Sir, Boy, hindi ko alam kung may may mga nakaset na kayong pulong sa mga lawmakers natin, sa mga mambabatas regarding po dito sa social media na ito, sir?
Ako nga ho, halos araw-araw na ako nakikipagpulong sa kanila at Oo. talagang puspusan po yung May urgency na no? hindi lang po uudyok at saka pati yung pagbibigay ng suporta po sa CICC sa Mm. layunin natin na talagang linisin natin ang internet space. At again, Mm. nagagalak po kami na parang ito ho isang non-contentious issue sa lahat ng ating mambabatas, whatever side of the political fence. So, siguro ho, pag usapin ako ng safety ng kabataan natin, ng kinabukasan natin, talaga nagkakaisa ho tayo lahat. Ayan, sige. Sir, salamat sa laging pagiging bukas ng CICC. Yusek, lagi ho kayong mag-iingat. Thank you. Maraming Ayan. Oh, yeah.